Praise God. Isang magandang gabi po sa ating lahat, mga minamahal mga kapatid sa JCLG, sa ating Mother Church at sa lahat ng mga kapatid natin sa iba't ibang mga churches. Good evening po at pagpalain po kayo ng Panginoon. At sa gabi po ito, magsisimula na po tayo ng ating pong live stream, itong ating Bible study, no? At mahalaga po itong ating topic kasi hindi lahat ng mga mananampalataya alam itong paksa na ito, ano, maging sa mga kapastoran, mga evangelist kasi bunga ng kanya-kanyang kultura sa church natin, at may kanya-kanyang kultura, may kanya-kanya ring doctrines. Minsan ay hindi natatalakay itong usapin nito, itong paksa nito. Let's pray mga minamahal, ano? At para hindi tayo gabihin. Gabi na nga, ginagabi pa. Heavenly Father, maraming po salamat. Kami po'y dumadalangin to anoint us with the fresh anointing of wisdom and revelation para po maintindihan namin malalim na bagay na nagmumula sa iyo. Pag-usapan po namin ang authority of the believers. For we have authority in Christ to destroy the works, the strongholds of the devil in the name of Jesus. Maraming po salamat sa authority and power na ito pinagkaloob mo sa body of Christ sa amin. Salamat po, O Diyos, sa revelation ng Holy Spirit. Without the Holy Spirit, wala po kaming maintindihan ng malalim na bagay. Salamat po, Panginoon. Thank you, Father God, at i-bless mo bawat isang kasama namin sa Bible study. Heal those who are sick right now and bless those who needs blessings in the name of Jesus. Maraming po salamat, Panginoon. And all glory and honor belongs to our Lord God the Savior, Jesus Christ. Amen, amen, and amen. So thank you sa ating pong theme song mula kay Pastor Luis Baldomaro. Yan po yung kanyang posisyon, ikaw ang aking buhay. So, i-convert na po natin sa Bible itong ating gadget, ano? So, alam niyo mga kapatid, we have authority in this life. Ano? Authority laban kay Satanas at sa mga demonyo. We do not have authority over human spirit. We are spirit beings with this flesh and blood body. Spirit din po tayo, no? Ang pagkakaiba natin sa mga demon spirits, wala silang katawan, tayo may katawan. Kaya inggit na inggit sila sa atin. Iba rin ang mga angels, no? Spirit beings din sila. Pero wala silang katawan na flesh and blood body na kagaya ng katawan natin. Alam nyo, ang pinakamaganda, yung susunod na katawan natin, ano? Yung tinatawag na glorified body. Hindi na nagkakasakit, hindi na tatanda, hindi na mamamatay. No? At yan ay pangako sa atin ng Panginoon sa next life natin. Okay. Now, meron tayong authority laban sa mga kalaban natin. No? Sinong kalaban natin? Si Satanas, ang mga demonyo, ang mga fallen angels, mga kalaban po natin yan, yung mga tropa yan ni Satanas, no? So, si Satan, bigyan lang natin konting background, yung kalaban natin, kasi pinag-uusapan natin authority. Meron tayong authority sa mga kalaban natin, kay Satan and his demonic host. We have authority laban sa kanila. But we do not have authority over human beings. Wala tayong authority kanino mang tao. No? Unless ikaw ay government official o may nasasakupan ka o ikaw ay isang pulis, may authority ka na manghuli ng mga masamang tao. Iba authority yon. Itong pinag-usapan po natin authority ay spiritual authority in the realm of the spirit. No? Mas matindi ito kaysa sa authority ng natural man, authority ng isang pulis, isang sundalo, isang presidente, no? Pinakamataas na authority po itong pinagkaloob sa atin ng Panginoong Hesus. Kasi ito ay authority na makalangit, ito ay authority sa daigdig ng Espiritu, ito ay authority na kayang
wasakin ang mga gawa ni Satanas, no? Kayang i-paralyze si Satan and his demonic armies, kayang i-paralyze through our authority na ating inire-release, no? By using the name of Jesus. So meron tayong mga kalaban, si Satan and his fallen angels, kasama ang mga demon spirits. Iba po ang fallen angels, ano? Iba rin ang demon spirits. Okay? Meron po at present, may mga fallen angels na nakabilanggo na sa Tartarus. Yung Tartarus ay bilangguan po yun, madilim na bilangguan ng mga fallen angels. Sino nakabilanggo doon? Yung 200 na mga watchers, kung tawagin, they were fallen angels. Mga nagrebelde sila sa Panginoon, no? Inasawa nila ang mga anak na babae ng tao. No? At inanakan nila. At ang mga naging anak nila ay mga giants at mga demigods, ano, kung tawagin ng araw. Yung mga giants, mga offspring of the fallen angels, sila yung mga naging demigod, naging mga gods and goddesses noong unang panahon sa Egypt, sa Greece, at sa iba pang lugar. At may mga giants yung unang panahon. Ano? At yung panahon, pinakamalaking giants ay panahon ni Enoch, na 3,000 elves, na kung ating ikukumpara sa kilometers ay 3 kilometers ang laki ng giants, ano? Yes, habang tumatagal, lumiliit yung mga giants. Si Goliath yata, ay kung hindi ako nagkakamali, 9-footer lang eh. 8 to 9-footer lang yata, hindi ako nagkakamali. Sabi ng ibang mga Bible scholars, lumiit na lumiit. Pero marami mga evidences na talaga merong napakalalaki mga giants, no? Saka natin pag-usapan. No? So, sila yung mga offsprings of those fallen angels na kumuha ng mga kanya-kanyang asawa ng mga anak na babae ng tao. Nandun po yan sa Genesis chapter 6, verse 4 hanggang 6. Ano? At nandun po yun, yung details ng kanilang kasalanan, nasa Book of Enoch. Okay? Yung Book of Enoch, hindi po natin makukonsider na inspired by the Holy Spirit, no? Kasi nga hindi nakasama si 66 books sa canon of the scriptures. Pero ganun pa man, pwede natin basahin at pwedeng pagkakunan ng mga historical background ng unang panahon kung ano nangyari, at ito na may tumatali sa Bible, tatanggapin natin. Kung kumukontra sa Bible, huwag paniwalaan. Tanggapin ko ano sinabi ng Biblia at i-reject yung mga kumukontra na galing sa ibang aklat against the Bible. No? Pero itong Book of Enoch, sumusuporta ito sa Biblia pagdating doon sa the sin of those fallen angels. No? Ito yung mga arrested kaagad ng mga angels of the Lord at ikinulong kaagad sa Tartarus. Nandun sila hanggang ngayon. No, do sa kadiliman sa ilalim ng mundo sa lugar na Tartarus. Ngayon, iba po naman yung mga tropa ni Lucifer o ni Satanas na nagrebelde sa Diyos nung unang panahon, no? Na gusto ni Satan na maging kagaya siya ng Diyos, kaya hinikayat niya yung nasasakupan niya ng mga angels. 1/3 ng mga angelic host sa heaven ay nahikayat ni Lucifer, ni Satanas, na sumama sa kanya at magrebelde sa Diyos. So nagkaroon ng digmaan po sa langit noong unang panahon at natalo si Lucifer at ang kanyang hukbo at sila'y pinalayas ng Diyos sa third heaven. No, sa Bible, meron 3 heaven. First heaven, ang first heaven po ay yung atmospheric heaven. Kinaroon ng mga clouds, nililipan ng mga ibon. Yung atmosphere natin ay kung tawagin ay heaven, first heaven. Ang second heaven, yung kinaroon na ng mga planeta, galaxy. No? Kinaroon ng mga planeta, napakalawak po na. At ang third heaven, yung pinakamalayo, pinakamataas na langit, na kinaroroonan ng ating Amang Diyos, nandun ang kanyang trono, at ng mga angels of the Lord na nagwo-worship sa ating Diyos sa third heaven sa langit. No, sabi nga ni Apostol Pablo ay pag tayo namatay, to be absent in the body is to be present in the Lord. Ibig sabihin, iiwan natin ang katawan nito, mawawalan tayo sa katawan, pero present tayo sa Panginoon, and God will clothe us with our new glorified bodies in the future. Okay.
So, nandoon yung mga mahal natin sa buhay na naglingkod sa Panginoon, makikita muli natin sila. Now, sa kasalukuyan, merong pakikipagbaka, may digmaan, may spiritual warfare. 24 hours, 7 days a week, hindi humihinto yung digmaan na yan. At ang kalaban natin si Satan, ang mga fallen angels, na hanggang ngayon ay naglipa na, nakakawala pa hanggang ngayon, ano? Pero maikli na lang kalang panahon, alam yan ni Satanas, they will be arrested by God pagdating ng Great White Throne Judgment. And Satan and his fallen angels and all demons and all sinners who rejected the only Savior of the world, Jesus Christ, will be thrown, will be judged, and will be thrown into the lake of fire. At doon ang kanilang pananahanan magpakailanman sa buong eternity na nilaan ng Diyos para kay Satanas at sa kanyang mga fallen angels, kaya lang nadamay na ang mga tao. No? Yung mga sumama kay Satanas ay kasamang parurusahan ni Satanas. Tayo naman, sumama tayo sa Diyos, kaya hindi na tayo parurusahan. Meron tayong buhay na walang kasama ng Panginoon. So sa ngayon, meron labanan, so we need authority and power from God. No? Kasi mahirap pag wala tayong authority and power. Kakayang-kayaman tayo ni Satanas. So, sa Bible, ito po ating liliwanagin, ay sa simula't simula, ito po ang istorya ng ating authority. Authority of the believers. Okay, simulan natin. Basahin natin sa buksan natin sa Psalms. Psalms chapter 8. Ito po inilarawan ng Panginoon ang kalalagayan ng tao, no? Bago pa bumagsak si Adam, ang ating first parents, first man, si Adam at si Eve, sila yung unang magulang natin. Lahat ng lahi ng tao ay galing sa kanila, no? Bumagsak sila sa kasalanan, no? Ito ang ating titingnan agad sa Bible. Sa Psalms chapter 8, verse 4, ito po ang kalalagayan ng tao before Adam committed high treason. Before Adam fell into sin, ito po ang kalalagayan ng tao. Ito si Adam nung araw na hindi pa siya nagkakasala. Ito, Psalms chapter 8 verse 4. What is man that you think of him? And the Son of Man that you are concerned about him? Yet you have made him a little lower than God, and you crowned him with glory and majesty. You have him rule over the works of your hands. You have put everything under his feet. Hanggang dito na lang muna tayo, ano? Okay. Ang sabi dito sa Tagalog, ipaparaphrase ko, ano ang tao? No? Ano ang tao para alalahanin mo siya? Ano ang pagkakalikha ng Diyos sa tao? Sa Genesis chapter 1, verse 26 and 27, mababasa po natin doon na ang tao ay nilikha ng Diyos na kalarawan at kawangis ng Diyos. No? Man is not God. No? We are not God. But we were created in the image and likeness of God. Merong namana tayo sa ating Diyos. No? Alin nyo? God is our creator. No? He created the heavens and the earth, and everything was created by God. At si Jesus, isa sa mga lumikha. No? Our triune God, the Father, Jesus, the Holy Spirit, our triune God, one God with three divine persons, sila ang lumikha ng lahat ng bagay. No? Sila ang lumikha. Sila ang ating creator. Sila ang nagbigay ng buhay sa atin. We have only one God. Hindi po many gods, kundi one God. And in that one God, halimbawa, ito po ang ating iisang Diyos. Ano? Ito ating isang Diyos. Pero sa loob ng iisang Diyos, Godhead ang tawag dito, ay meron tatlong bumubuo ng iisang Diyos. Sino itong bumubuo sa iisang Diyos? The Father, God the Father, Jesus,
God the Son, and God the Holy Spirit. Silang tatlo ang bumubuo sa iisang Diyos ng Biblia. We only have one God. We worship one God, not many gods. And that one God is composed of three persons, no? The Father, Jesus, and the Holy Spirit. Ang Diyos ay manlilikha. Okay? Kaya nung nilikha tayo ng Diyos, God created man in His image after His likeness. Ano yung image? No? Ang image, ito yung nakopya natin sa Diyos, yung God is creator. So, human beings or mankind are also creators. Kaya ang dami nating inventors. No? Meron tayong creative ability. May kanya-kanyang inilaan ang Diyos na porte natin. No, merong creative sa art, merong creative sa pagtatayo ng bahay, merong creative sa pag-invento ng mga machine. So, name it. Meron tayong creative ability. No? Nakakalikha tayo ng mga material things, mga high-tech machines, no? But we are not God. So, yun yung nakuha natin sa Panginoon, na kawangis natin ang kawangis, nakuha nating wangis sa Panginoon. Okay? Kasi, alam nyo, tayo lang tao ang tinawag sa Bible na God created man in His own image after His likeness. Tayo lang. Never na sinabi po yan sa mga angels. Yes, sa atin lang sinabi niya. Ang mga angels, they were created by God not according to His image and likeness. So, pag ang isang nilalang ay nilikha sa laraw at sa wangis ng Diyos, ibig sabihin, pinakamataas ang antas niya. Yung level niya, pinakamataas sa lahat ng creation. Kasi wala nang tataas pa sa Diyos. Eh kung nilikha ka na kalarawan, kamukha ng Diyos, abay, mataas ang kalagayan mo. At yan po ang kalagayan ng tao nung unang panahon. Bago mahulog si Adam sa kasalanan, mataas ang posisyon ni Adam, mataas ang kalagayan niya. No? Pumapangalwa siya sa Diyos. Tingnan yung sabi dito. Ano ang tao na iyong isipin o alalahanin siya? At ang anak ng tao, no, na ikaw ay inaalaala mo siya o concerned ka sa kanya. Mahal mo siya. Yun ang punto dito. Subalit, hindi, sabi, sapagkat nilikha mo ang tao na mababa lang ng kaunti sa Diyos. You made him a little lower than God. Ang God po ay Elohim sa Hebrew. At ang Elohim ay plural form ng singular word na El or Eloah. No? So, ang ibig sabihin nitong God ay gods, marami, no? Sa Genesis chapter 1, sabi, God created the heavens and the earth. And God said, let there be light. Ang ginamit din doon ay Elohim. At ang Elohim ay plural form ng singular word na Eloah. Pag-iisa lang, numerically 1, Eloah or El. Bakit Elohim? Kasi pag pararami mo, lampas ng isa, lampas ng dalawa, marami. Ang lalagyan mo yung Eloah ng im sa huli, Elohim. No? Meaning, lampas ng isa. Marami. Plural. So, no wonder kung bakit sinabi sa Genesis, and God said, let there be light, and God created the heavens and the earth. Sino itong God na in plural form na ito? The Father, Jesus, and the Holy Spirit. These three persons, silang bumubuo sa one being, one God. We have one God with one being, but three divine persons. No? With three divine persons. Okay. So, dito sa verse 5, you made him a little lower than Elohim. Plural form ng Eloah. Yung iba sa Septuagint ay isinalin ito na angels, no? So, hindi natin maalis minsan ang translators ay na-influensyahan ng kanilang kultura
o ng doctrine nila, no? Kaya nga walang perfect na Bible translations. Bumabalik tayo sa original, ano? At ang original salin dito ay Elohim. Yung ibang theologians, kino-consider yung Elohim ditong God ay mga angels, no? Pero akin pong ni-research ito, mas tama ang God, ano? Kasi nilikha ng Diyos ang tao na mababa lang ng konti sa Diyos. So ito ang level, no? God, man, angels of the Lord, Satan and his fallen angels and demons, then animal kingdom. Ulitin ko, God, our Almighty God, then tayong tao, no? Adam before the fall, then angels of the Lord, then Satan and his fallen angels, then animal kingdom. Nung magkasala si Adam, bumagsak si Adam sa napakababang kalalagayan. Ito ang God, this is Adam, man. Bumagsak siya sa kasalanan, bumaba siya, mas mababa pa sa mga angels of the Lord, at naging alipin ni Satanas, mas mababa pa kay Satan and his fallen angels. At may mga tao na ang pamumuhay minsan, kapantay na ng hayop. Animal kingdom. Ay, ang mga hayop, hindi nagagawa yun. Yung nirape ng 10 katao, yung dalaga, tapos pinatay pa, tapos pinaghati-hati pa ang katawan, walang hayop na gumagawa pa yan. No? Walang gumagawa. Ibig sabihin, mas masahol pa. Ang taong makasalanan, minsan mas masahol pa sa hayop. Pinababa ng kasalanan ang tao. But originally, man was created in the image and likeness of God, little lower than God. Okay? Kaya, si Adam at si Eve, hindi na natin masyadong i-expound yung kasalanan na gawa nila, no? Alam natin kasalanan nila, yung bunga na pinagbabawal ng Diyos sa gitna ng halaman ng Eden, kung tawagin the fruit of the tree of knowledge of good and evil, sa original na Hebrew, the fruit of knowledge of blessings and curses or calamities. Kaya nung kinain nyo ni Adam and Eve, nakapasok ang kasalanan sa mundo, nakapasok ang curses, nakapasok ang kalamidad, but at the same time, meron din blessing. Temporal blessing. Pero, may kasabay, may curses sa mundo. Kita nyo naman, ha? Ang ulan, blessing. Pero pag tinopak ang ulan, pwedeng maging bagyo. Ang karagatan, blessing yan. Diyan tayo nanguhuli ng isda. Pero pag tinopak yan, pwedeng maging tsunamis yan. May mga plants, fruits na pagkain, blessing yan, pero may mga poisonous din. Yun yung sinasabi, sumabay, may kasabay. Nabubuhay tayo, saya-saya natin. Pero kung hindi ka nakakilala sa tagapagligtas kay Jesus, one of these days, matatapos ang buhay mo and you will go to hell. May curse. Kaya habang buhay ka, lumapit ka na sa tanging tagapagligtas kay Jesus. At ang maliligtas lang, yung merong tamang pananampalataya. Ano yung tamang pananampalataya? You must believe that Jesus Christ is God who became a man. Number 2, He is Lord. He must be the Lord of your life. Hindi na ikaw ang Panginoon, siya na. Number 3, He is the only Savior of the world. And His name is Jesus. Okay? Now, balik tayo dito kay Adam and Eve. So, bumagsak si Adam and Eve sa kasalanan, bumaba ang kalalagayan ng tao. No? Kaya ang tao, mas mataas, mas Satanas at ang mga demon at mga fallen angels, inaalipin ang tao sa kasalanan. Okay? At lahat, listen, alam niyo po ba na sabi dito, originally, ang tao ay bukod sa mata sa kalagayan, binigyan ng Diyos ng authority sa planet Earth. Alam niyo po ba na ang mundo ay ibinigay, pinamana, kaloob ng Diyos sa tao?
Kung hindi nagkasala si Adam and Eve, mabubuhay ang lahat ng henerasyon, dadami ng dadami, pero wala nang mamamatay. Walang magnanakaw, walang kasalanan, walang sigalutan, walang gera. No? Mabubuhay tayo ng masaya. Pero sinira ng kasalanan yung plano ng Diyos about the good future of man. Ang tanging hangarin ng Diyos, ilagay ang tao sa pagpapala at sa mabuting kalagayan because God is a good God. No? At ang tao si Adam, our first parents, ay bumigay sa temptation ni Satan. Ano nangyari? No? Lahat ng ibinigay ng Diyos kay Adam and Eve na supposedly pamamana sana ni Adam and Eve sa future generation, sa lahat ng magiging tao, ang mundo. Kaso, nung pinili ni Adam and Eve na sumama kay Satanas by eating the forbidden fruit, pinili nila sumama kay Satanas. Mas pinaniwalaan nila yung sinasabi na kasinungalingan ni Satanas. No? At sinunod nila yung alok ng Satanas na kainin yung forbidden fruit. Kaya, immediately napahiwalay ang tao sa Diyos. Nawala sa kamay ng Diyos, nawala sa pag-iingat ng Diyos ang tao. And man became sinners. Originally, ang tao, ayon dito sa verse 5 and 6, ang sabi nila, you have made him a little lower than God. Ano, mataas sa kalagayan. At ito pa, you crowned him with glory and majesty. Alam nyo, ang tao, before Adam fell into sin, Adam and Eve, bago magkasala, si Adam and Eve ay nababalutan ng kaluwalhatian at karangalan ng Diyos. Adam and Eve, they were covered by God's glory. No? Nakalukob sa kanila. No? You crowned him with glory. Ano yung glory? That's the manifest presence of God. That's the heaviest, the heaviest of God, the wealth of God, the glory of God, the living presence of God. No? The covering of man was the glory of God. At yung salitang crown sa Hebrew ay atar, means to surround, paligiran, to cover, to envelope. So si Adam and Eve ay napapaligiran, nalulukuban ng kaluwalhatian ng Diyos hanggang sa sila ay bumagsak sa kasalanan. At sabi sa Genesis chapter 3, I think verse 7, and their eyes were opened, and they saw themselves, they were naked. For the first time, nakita nila na hubot-hubad sila, napahiya sila, nagulat sila. Kasi they were covered by the glory of God, and that glory of God is like a bright light. You know? It's a bright light na nanggagaling sa Panginoon. Sumisilakbong kaningningan ng liwanag ng Diyos, nakabalot sa tao, kaya hindi nila kita na humutubad sila. Alam nyo, lahat ng hayop na ginawa ng Diyos, because God is a good God, lahat ng creatures na ginawa ng Diyos may covering. May kanya-kanyang damit. No? Ang crocodile, ang kapal ng balat. Ang mga whales, ang kakapal ng balat. Yun ang damit nila eh. Ang mga aso sa mga lugar na cold climate, sa Alaska, makakapal ang buhok nila. No? Pero sa tropical climate sa Pilipinas, ang mga aso, yung likas dito, mga kitkit ang buhok. Mga askal. At pag napabayaan pa, nakakalbo pa yung buhok, nagiging sugat-sugat pa. Pero sa malamig na lugar, makapal ang buhok. Bakit? Sino may bigay nun? Isipin mo, kung dadamitan ng Diyos ang mga aso na malalago ang buhok sa Pilipinas eh. No, yung isang church member namin eh, nahimatay yung kanyang ano bang aso yon, yung Japanese dog na ang kapal ng buhok, parang bear ang itsura. Eh, nahimatay sa init sa Pilipinas eh. Kasi dapat pala ini-aircon pa yon.
See? Ang mga ibon may feathers. No? Ang mga snake, meron silang kaliskes. Ang mga isda, may kaliskes. Snake, meron silang balat. May cover. Tao lang ang walang covering na kagaya ng sa kanila. Ano ba? Hindi, meron tayong covering. Originally, meron. Si Adam and Eve. Ano? Ang covering ng original man was the glory of God. Yes, pinakamagandang covering. Kaya nung magkasala si Adam and Eve, umalis ang glory of God, His glory and honor, umalis, at nawal sila ng clothing, ng covering. Napahiya si Adam and Eve, gumawa sila mga dahon, pinantakip sa kanila. For the first time, nakita nilang kahiyan. Naawa naman ang Diyos, dahil ang dahon nabubulok agad. Kaya ginawa ng Diyos ng damit na galing sa animal skin, ng tao. Okay. So, ang sabi pa dito, verse 6, you have him rule over the works of your hands. You have put everything under his feet. Talaga may authority ng tao sa planet Earth. But, nung si Adam ay nakuha ni Satanas, sumama ko sa loob kay Satanas. Alam niyo mga kapatid, isa sa mga regalo rin sa atin ng Diyos, yung free will, freedom to choose our destiny. Hindi ang pinapakialman ng Diyos. Binigyan tayo ng Diyos ng ganyan. No? Bakit? Meron tayong free will or freedom to choose our destiny. Alam niyo ba ang mga angels? Meron silang free will, pero they are not allowed to use their freedom to choose their destiny. Kung ano lang ang sabi sa kanilang Diyos, hanggang doon lang sila, limited sila. Very limited sila. Kung saan lang sila papuntahin ng Panginoon, doon lang sila pwede pumunta. Kung anong pwede salitain nila, ayun lang. Kung ano yung pinasasabi lang ng Panginoon. They are messengers of God. At kung ano lang yung assignment na binigay sa kanilang Diyos, hanggang doon lang sila. Wala silang freedom to choose their destiny. Pero ginawa nila, yung grupo, yung tropa ni Satanas, pinili nilang sumama kay Lucifer. Kagaya ni Satanas na pinili niya. Wala siyang right authority to use his free will, pero ginamit niya ito. Kaya, one time na sila nagkasala, they are doomed forever sa lake of fire. Nakaabang na ang bunganga ng lake of fire kay Satan and his fallen angels. One time lang sila magkasala. Bakit? Hindi sila makabalik. Kasi wala silang free will or freedom to choose their destiny. Meron silang free will, pero hindi allowed gamitin yun. Pero ginamit nila. Kaya napahamak sila. Pero tataka kayo, ang tao, kahit 1,000 beses magkasala, once na nag-repent, na genuine repentance before God, immediately patatawarin ng Diyos. And man can come back to God anytime, anywhere, any place, basta nag-repent. But ang tao, kahit ang daming kasalanan, pwedeng bumalik paulit-ulit sa Panginoon. Bakit? Kagaya ng Israel, paulit-ulit na nagwo-worship sa idols, paulit-ulit din na tinatanggap ng Diyos once sila ay nag-repent. No? Dahil ganun. Bakit? Kasi ang tao, iba sa angels. Binigyan tayo ng Diyos, mataas sa kalagayan, na pwede natin piliin ang destiny natin. Na hindi pa kikalman ng Diyos. Kita nyo nung pinili ni Adam and Eve ang bawal na prutas, the fruit of the tree of knowledge of good and evil. Hindi pinakalman ng Diyos eh. Hinintay niya kung anong desisyon ng tao. At ang desisyon ng tao ay mali. Sumama kay Satanas. See? Kaya naman, binigyan tayo ng Diyos ng ganon, safety belt o parang parachute natin. Yung mga fighter plane, mga pilot ng fighter plane, may mga ano yan pang-eject. At once na in-eject nila, pinindot nila yun, at nasusunog yung aeroplano nila, immediately bubuka yung parachute nila. Ganyan ang tao, binigyan Diyos ng parachute. Na pang-eject, na anytime bumagsak tayo, may parachute, may safety belt tayo. Si Satanas at mga fallen angels, walang ganyan. So, kahit tayo kung gaano tayo ka-special sa tao, ay sa Diyos,
Kaso ang problema, lahat ng binigay ng Diyos kay Adam, nakuha ni Satanas. Alam nyo, man is not God, no? But man was created in the image and likeness of God. At ang mundo, pinamana ng Diyos sa tao na ang mundo ay dinisign ng Diyos na kahawig ng heaven eh. Sa heaven may mga puno, may mga bundok. Wala nga lang karagatan, ano? Pero may mga rivers doon. Kaya pagdating natin sa langit, parang planet Earth ito. Kasi ang mundo, kinopya lang sa heaven. Para ang tao na ilalagay nga sa mundo ay maghahari sa mundo na paghaharian, imamanage ng tao at pagagandahin ang mundo na para siyang Diyos. But he is not God. Parang Diyos lang. No? Then, ang tao ay parang Diyos na may desisyon, pero sapagkat ang tao, originally, kung hindi nagkasala ng tao, lahat ng desisyon ng tao ay uugma sa kalooban ng Diyos at walang magkakasala. At ang tao mabubuhay sa mundo na ang mundo ay parang paradise. Walang mamamatay, walang magnanakaw, walang satanas, walang mangre-rape, walang mamamatay tao. Lahat mababait, lahat holy, para tayo nasa langit. At itong planet Earth, ang permanent dwelling place natin. Pag nagunaw po ang mundong ito, our earth, according to the Bible, will be consumed by fire. Susunugin ng Diyos ang ating mundo, pero lilikhaan tayo ng Diyos ng bagong mundo. Sabi sa Bible, sa Book of Revelation, magkakaroon ng new heavens and new earth. At doon sa new earth, doon pagagandahin ng Diyos yun, doon tayo titira forever. It will be our paradise. It's like heaven. No? Pag ayos na lahat, from heaven, bababa tayo sa mundo, and earth will be our permanent dwelling place. Kasi taga rito talaga tayo. Kaya lang, nung magkasala si Adam and Eve, ang mundo, nakuha ni Satanas. No? Yung control sa mundo, yung authority ng tao, nakuha ni Satanas. And according sa 2 Corinthians chapter 4, verse 4, and Satan became the God of this world. Si Satan naging Diyos-Diyosan sa mundong ito. Kaya ngayon, ang Diyos hindi makalapit sa tao. Hindi basta makababa sa mundo ang Diyos, kasi ang mundo na pinamana ng Diyos sa tao, tandaan nyo nung iniligay ng Diyos ang tao, si Adam and Eve, before they committed sin, nakikifellowship ang Diyos sa Garden of Eden, pinupuntahan sila ng Diyos to fellowship with them. Tingnan ko anong pangangailangan nila because God is a good God. Pero matapos magkasali si Adam and Eve, ang mundo na pinamana ng Diyos sa tao became the devil's possession. Kasama ng tao, kasama ang mundo, everything na binigay ng Diyos sa tao, nakuha ni Satanas. And even the anointing of Adam, nakuha ni Satanas. Alam nyo, si Satan, kung hindi niya nakuha ang anointing, authority, and power of the first man, Adam, wala yan. Wala, talunan na sila, pinalaya sila ng Diyos sa langit. No, kasama niya ang 1/3 ng mga angelicos, they were defeated enemies of God. Kaya lang, nagbukas ang pintuan ng tao at inopen ng tao ang kanyang sarili kay Satanas. Kaya nagkaroon ng authority si Satan sa planet Earth na maghari-harian at naglipa na ang mga demonyo at ang mga angels sa planet Earth. Nakapananahan tuloy sila dito at napasok nila ang planet Earth. Kaya hanggang ngayon, si Satan and his fallen angels and all those demons, demonic spirit, nandito sa mundo. Nandito sila. Yung mga ghosts na kinokopya ang itsura ni Lola at Lolo, mga demon spirits po yan. No? Walang namatay na nagpaparamdam o namatay na bumabalik sa mundo. Wala. Hindi allowed.
Nandito lang sila. Ngayon, ang tanong, bakit hindi hatulang kaagad ng Diyos si Satan? Itapon immediately sa lake of fire. Naitanong ko na rin yun. Alam niyo sagot ng Holy Spirit, hindi pwede. Kasi, tandaan nyo, binigay ni Adam and Eve ang kanilang sarili kay Satan. And Adam and Eve became children of the devil. Kaya naman lahat ng pinanganganak sa mundo became children of the devil. Naku po, sakit pakinggan eh. Sinabi rin niya ng Panginoon sa John chapter 8 verse 44, nung nakikipagtalos ang mga Jew kay Jesus, no? At galit sila kay Jesus, kinokontra nila si Jesus. Ano sabi ni Jesus? Nirebuke sila. Sabi ni Jesus sa mga Jew na hindi sumasampalataya sa Kanya, "You are of your father, the devil, and you want to do the desires of your father." No? He was a murderer from the beginning and does not stand in the truth because there is no truth in him. Whenever he tells a lie, he speaks from his own nature because he is a liar and the father of lies. Satan is the father of lies and the god of this world system. Nakuha niya yung authority ni Adam, yung paghahari ni Adam sa mundo, nakuha ni Lucifer, ni Satan. That's why Satan became the god of this world system. At ang mundo, naghahari-hari si Satanas sa mundo. Naglipa na sila. No? Yun ang malungkot na nangyari sa tao. Kaya naman, lahat ng pinapanganak ni Adam and Eve, nagmana ng dugo, DNA. All of us inherited the blood, the DNA blood of Adam and Eve. Kaya lahat tayo makasalanan. We inherited the blood of Adam. We inherited his sinful nature. Kaya bagsak tayo. Kaya ang tao, kahit gaano kabuti ang gawin ng tao, sa mata ng Diyos, lahat ng kabutihan ginagawa natin parang maruming basahan. Hindi papasa sa Diyos ang mga kabutihan natin. Ano ibig sabihin? Still, ikaw ng pinakamabuting tao sa buong mundo, still you will go to hell. Why? Because Satan became our father. Yes, yun ang totoo. At buksan ko sa inyo sa Ephesians chapter 2, ha. Ito yung dating, before na, kaya alam nyo ang solusyon ng Diyos para tayo maligtas. Sabi ni Jesus, John chapter 3, verse 3 and 5, "Except a man be born again, he cannot enter into the kingdom of God." You must be born again. Yan lang ang tanging paraan ng Diyos para tayo maligtas. To be born again. Hindi, magmiyembro ka na ng lahat ng religions of the world. Maging Buddhist ka na, Islam, Taoism, Shintoism, kunin mo na lahat ng religions of the world, still you will go to hell. Because religions cannot save man. Isa lang paraan ng Diyos para tayo ma-save. To believe the Lord Jesus Christ and to accept Him, to receive Him as our God, our Lord, and our Savior. Pag ginawa ng tao yan, to believe and accept Jesus to be His Lord, God, and Savior, ang taong yan ay maboborn again. You will be born from above, born into the kingdom of God. Totoo yan, spiritual rebirth yan. You will be born again. Yan ang tanging paraan ng Diyos. Kaya nung tayo na born again, immediately, inalis ng Diyos yung ating satanic, Adamic, fallen nature, yung sinful nature, inalis ng Diyos sa ating kalikasan at nilagyan tayo ng kalikasan ng Diyos. We have now the divine nature of God dwelling in us.
Kaya nung tayo na born again, ayaw natin magmura. Ayaw nating gumawa ng kasalanan. Pero nagkakasala pa rin tayo. Pero immediately, hindi natin gusto. Immediately, nagre-repent tayo. Why? It's no longer part of our nature. We hate sin because God gave us His divine nature. Nung tayo ay na-born again. See? Kaya sabi dito, and nung bago natin makilala si Jesus, ito yung kalagayan natin. Hindi pa tayo naboborn again. Ito sabi dito, Ephesians chapter 2, verse 1 and 2. And you were dead in your offenses and sins. Patay tayo sa kasalanan, sa pagsalansang natin. Gagawa tayo ng kabutihan. Marunong ba tayo gumawa ng kabutihan? Of course, marunong tayo gumawa ng kabutihan. Taliwas yan sa doctrine ng Calvinism. Ang maling doctrine ng Calvinism, lahat daw ng tao hindi marunong gumawa ng kabutihan. Hindi, mali kayo. Lahat ng tao marunong gumawa ng kabutihan, kahit na yung mga hive killer, marunong gumawa ng kabutihan. Kung ang hayop nga, marunong gumawa ng kabutihan. Di ba? Tayo pa kayong tao. Kaya lang, sa mata ng Diyos, lahat ng kabutihan gagawin natin, ang katumbas, parang maruming basahan. Yan ang tamang doktrina. Ang tingin ng Diyos sa mabuting gawa natin, hindi acceptable to Him. Lahat parang maruming basahan. Alam niyo kung ano yung maruming basahan na yun? Imagine niyo yung mga ketong inong araw, nagdudugo ang kamay, napuputol ang mga kamay, babalutan nilang basahan. Then, after ng ilang weeks na nagtututong ng basahan, tatanggalin at papalitan nilang bago, ililibing nila sa ground, sa lupa. Imagine niyo, after 1 month, hinuka yung maruming basahan ng ketongin at nilaglag. Ang dumi, kakilakilabot, may mantya ng mga dugo at langib-langib at bulok yung basahan. Ganyan ang tingin ng Diyos sa mabubuting gawa natin. Kahit magpakabait pa tayo, still, we were sinners nung tayo ay hindi pa pinapanganak sa kaharian ng Diyos. We were children of the devil. Tingnan nyo, sabi dito, Ephesians 2:1. And you were dead in your offenses and sins. Patay tayo sa kasalanan, in which you previously walked according to the course of this world. Yan ang dating nilalakaran natin, buhay natin noong unang panahon. According to the prince of the power of the air, of the spirit that is now working in the sons of disobedience. Ang lakad natin nung araw ay kagaya ng lakad ng isang makasalanan, na kung nakikita natin yung mga makasalanan, gumagawa kasalanan, ganyan yung buhay natin. Pinaiikot, dinadala, inaalipin ng mga demonyo, inaalipin ni Satanas at nilulubalog tayo sa paggawa ng kasalanan. No? Yan yung dating kalagayan natin. Pero, as sabi sa verse 4, but God, being rich in mercy because of His great love, with which He loved us, even when we were dead in our wrongdoings or in our sins, made us alive together with Christ. By grace, you have been saved. Niligtas tayo ng Panginoon nung tayo ay mga anak ng Diablo, nung tayo ay mga makasalanan pa, iniligtas tayo ng Diyos sa pamagitan ng Panginoong Hesus na ating sinampalatayanan at pinagsukuan ng ating buhay at tinanggap natin na maging Panginoon ng ating buhay, Diyos at tagapagligtas. Pamula noon, naging anak tayo ng Diyos, ipinanganak tayo sa kaharian ng Diyos. Literal na kapanganakan po yan. See? So, kay Christ, listen, kay Jesus, yung ating mababang kalagayan, tandaan niyo sinabi ko, yung original man, si Adam, ito yung level before Adam fell into sin, God. Then, next sa level ng God ay Adam or man. Then, angels of the Lord. Then, fallen angels and Satan and his demons. Then, animal kingdom. Bumaba tayo, napakababa. Halos ka-level tayo ng mga hayop. Then, in Christ, ibinilig tayo sa mataas sa kalagayan, next to God. If this is God, we are here. Under the authority of our Almighty God, we are next to our God. Pumapangalwa tayo.
Sabi nung ba, hindi pwede, mas mataas ang mga anghel kaysa tao. Listen, pinagdidebatihan yan. Mas mataas ang mga anak ng Diyos kaysa mga angels of the Lord. Alam niyo kung paano? Alam niyo kung bakit? Eto. Totoo yan. Nung tayo ay nasa kasalanan pa, mataas natural, mataas ang anghel, mas mataas inasantis Satanas sa mga demonyo at mga anghel. Inaalipin tayo sa kasalanan. Pero nung tayo pinanganak sa kanyang Diyos, we are now next to God. Bakit? Alam niyo kalagayan natin kay Christ? Itinaas tayo ng Diyos dahil tayo sumama kay Kristo. At ang pangako ng Panginoon sa atin, literal, ang sino mang manatili o magtagumpay hanggang wakas, bibigyan ko ng pagkakataon umupo sa aking trono. Kasama ko sa future. Revelation chapter 3, verse 16. See? Pero alam nyo, in the spirit, positionally, sa espiritu, we are now there in heavenly places. Tingnan nyo, sabi dito sa Ephesians 2:5, ito po yung posisyon natin kahit wala pa tayo sa langit. Meron na tayong posisyon. Ito, tingnan nyo. Ephesians 2:5, even when we were dead in our sins or wrongdoings, made us alive together with Christ, by grace you have been saved, and raised us up with Him, and seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus. Tayo, nung tayo po'y na-born again, nung sumampalataya tayo kay Jesus, at tinanggap natin maging ating Diyos po yung tagapagligtas, na-born again tayo, at tayo ay na-identified kasama ni Kristo. No? Sa kanyang kamatayan, kaya tayo po'y nagpapabautismo sa tubig. Identification with Christ yan. Paglubog natin sa tubig, by immersion, we are dead together with Christ. We died together with Christ. Pagbago natin sa tubig, we resurrected together with Christ. Ano? And we ascended to heaven together with Christ, and seated now, positionally, seated now together with Christ in heavenly places. Sabi sa verse 6, and raised us up with Him, and seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus. Ang posisyon natin, kahit nasa lupa pa tayo, nakaupo tayo sa trono, reigning with Christ. See? So, yung nawala kay Adam, binalik po sa atin. Yung authority nakuha ni Satanas kay Adam, binalik sa atin. No? Yung itong planet Earth na ninakaw ni Satanas, we will reign on this planet forever. Ibinalik din sa atin. Binalik sa kanila ng mga kay Kristo. Kaya mataas sa kalagayan natin, baka akala nyo, no? Hindi joke-joke ito. Alam niyo kung bakit mas mataas tayo kaysa mga angels? Ang angels, sabi sa aklat ng Hebrews, ay mga ministering spirits na isinugo ng Diyos to help us para maglingkod sa atin. Not as children of God, kundi maglingkod na tulungan tayo sa lahat ng ating gagawin. Like for example, sa spiritual warfare, pwede tayong tumawag ng mga angels to help us. No? Kaya, meron tayong mga angels na pinapadala ng Panginoon to help us. Kasi tayo ay mga hari kasama ni Kristo. Mataas na yung posisyon natin, balik sa normal, sa original state, original position. At yung authority na ninakaw ni Satanas kay Adam, higit pa doon ang tinataglay nating authority ngayon. We have now the authority of the Lord Jesus Christ. We have the anointing of Jesus. We have His authority. We have His power through the Holy Spirit who dwells in us. We have the name of Jesus. Everything, lahat ng inheritance, pinamana ng Ama kay Jesus nung siya ay naging tao at nabuhay na maguli, lahat ng pinamana na yon ng Ama kay Jesus, ibinibigay ni Jesus sa atin. We became joint heir together with Christ. Romans 8:17. Kung ano minana ni Jesus, yun din ang minana natin. No? Minana niya ang langit.
minana rin natin. Meron siyang buhay na walang hanggan. Meron din tayong buhay na walang hanggan. All the riches and wealth of God's kingdom kay Jesus, sa atin din yun. Ang trono ng Jesus, pinamamana rin sa atin. Everything. Eternal life, everything na meron si Jesus, pinamana sa atin. God is a good God. Bakit? Napapunta sa atin lahat ng minana ni Jesus. Kasi we became the body of Christ. At sabi sa Colossians 1:18 ay ito. Ang sabi po ay ito. Dito po tayo magtatapos muna. Jesus is also the head of the body, the church, and He is the beginning, the firstborn from the dead, so that He Himself will come to have first place in everything. Si Jesus po ay naging tao para pamanahan ng Ama. Sa pagiging, tandaan nyo, dual ang nature ni Jesus. He is 100% God and at the same time 100% man. 100% God, as God, He is our Creator. Nag-e-exist siya, wala siyang pinagmulan, hindi siya nilikha ng Ama, siya ay Diyos. But, in being a man, as a human being, like us, He became partakers ng lahat ng inheritance na pinamana ng Ama. Sa Kanya pinamana. Anong purpose? Para maipasa ng Ama sa atin. Kung wala si Jesus, hindi tayo magmamana ng buhay na walang hanggan. Hindi tayo magmamana ng kaharian ng Diyos. Hindi tayo magmamana ng kabanalan ng Diyos. Wala tayo. But because of Jesus, who became a man, yan ang kahalagahan ng pagiging tao ni Jesus. Jesus, who is God and God forever, became a man para ano? Para ma-sacrifice niya ang lahat at sa gayon, pag siya'y nabuhay na maguli, lahat na mamanahin niya sa Ama ay maipamamana sa atin. Yan ang purpose ni Jesus, why He became a man. Tatlo yan, ha? Jesus became a man. Number one, lagi ko siya sabi to pay the price of our sins. And He paid the price of our sins by His precious blood. Number two, Jesus became a man. Para ano? To destroy the works of the devil. Hebrews chapter 2, verse 14. 1 John chapter 3, verse 8, to destroy the devil, to destroy the works of the devil, para talunin niya si Satanas. He became a man. Number 3, para magmana siya ng lahat ng kayamanan ng Ama na maipamamana naman sa atin. Hindi na kailangan ng kayamanan because He Himself is the creator of all things. Eh bakit kailangan magmana siya? Para tayo'y mapamanahan. Yan ang hindi maintindihan na paulit-ulit ko siya sabi sa mga Jehovah's Witnesses at sa mga iglesia ni Cristo, sa mga IS, hindi nila talaga matanggap, hindi nila paniwalaan why Jesus became a man. No? Bible lang ang tingnan ninyo, makikita nyo ang revelation pag why He became a man. Eh pag ang tingin nyo kay Jesus, tao lang at hindi Diyos, wala kayong salvation. Sapagat sinabi sa Romans chapter 10 verse 9, maliban, na kayo malampalataya na si Jesus ay si Diyos, siya si Yahweh, wala kayong salvation. Kaya sabi sa Romans chapter 10 verse 9, and if you will confess that Jesus Christ is Lord, sa Hebrew ay Yahweh, you will be saved. Kaya bahagi ng kaligtasan yung pagsampalataya na si Jesus ay si Yahweh. He is God. Okay. So mga kapatid, itutuloy po natin sa next week. Mahaba pa ito. So tutuloy natin dito at least nakarating tayo dito sa parte na nabawi ng Diyos kay Satanas ang mundo, ang authority nakaw niya kay Adam, nabawi niya, binalik sa atin, at higit pa na binigay ng Diyos doon sa first Adam, yung ibinibigay sa atin ng Panginoon niyo. Pag ang Diyos ang nag-restore ng ninakaw ni Satanas, titiyakin ng Diyos that it will be better than the former. Amen. So, next week, pakikita ko sa inyo kung paano tayo may authority na wala kayong katatakutan mga demonyo, wala kayong katatakutan problema, wala kayong uurungan labanan because you are the body of Christ and you are part of Christ. You are in Him and Christ is in you.
hindi kayo ordinaryong tao. You are sons of God, children of God. And we will reign with Christ forever. Romans 5:17. Hanggang dito na lang mga kapatid. This is the authority of the believers, part 1. Next week, part 2. Heavenly Father, maraming salamat Panginoon sa gabi ito na mapahaba po ang Bible study. Pero praise God, may share namin ang video namin na ito to bless other people. Panginoon, this truth, ito ang kailangan ng lahat ng mga mananampalataya. This is a revelation or revealed knowledge from the Holy Spirit that every Christian need to know. Maraming po salamat, Panginoon. Heal those who are sick. And we destroy, paralyze the devil and his plan in the name of Jesus. We are more than conquerors in Christ Jesus. Like magsabi, amen, amen. Don't forget to like this video. Don't forget to share this video. God bless everyone. Pagpalain po tayong Panginoon. Shalom.